Magandang araw po mga busing. Dito sa video natin ay matutunan natin ang madaling paraan sa pagpalitada. Salamat pala kay Bib aka Jojo Acosta na siyang magdidemo nito. Siya ay talagang expert sa usaping pagpalitada. Ang mga gamit pala na kailanganin natin ay bara, rodila, kahoy or metal, kutsara, foam. Ito yung sample area na papalitadahan natin at hindi na natin isama ang paglagay ng tansi. Nasa ibang video natin yan para hindi masyadong mahaba ang video natin. Binabasaan natin ang papalitadahan natin para kakapit ang plaster at hindi magbibitak-bitak. Ang halo or mixture na gamit natin ay 1:3, isang takal na semento, 3 takal na binistay na buhangin, at siyempre may halong tubig. Kung napansin nyo, ang unang nilagyan ng plaster or semento ay yung may tansi. Pag medyo tumigas kasi ng konti ang plaster sa bandang tansi, yan ang pinaka-guide natin para makita ang kapal or nipis ng ipapahid natin. At yan din ang pinaka-guide sa ating pagbabara. Ang paglagay ng plaster ay pwede ipahid or ibato. Ipahid kung manipis, ibato kung makapal. Ang pagbato ng plaster ay dapat relax lang ang kamay at paswing. Ang lapot ng plaster na ibabato natin ay depende sa kapal or nipis ng batuhin natin. Kung makapal, ay dapat medyo malapot ng kaunti para isang batuhan lang ay makapal siya at malaki ang space na makover. Kung manipis naman ay dagdagan natin ang kaunting tubig lang. Sa totoo lang ay sanayan ang pagbato ng plaster. Tingnan nyo ang kamay ni Jojo. Parang naglalaro lang, walang kay stress-stress, papitik-pitik lang. So panoorin natin ang galawan ng kanyang kamay para sa gustong matuto at talagang malaking tulong ito. Relax and enjoy watching. Uulitin ko, itong nilalagyan ng plaster ay tansi yan, yung pinaka-guide natin sa kapal ng palitada.
Kung napansin nyo, halos puro bato ang ginagawa ni Jojo dahil malalim or makapal ang magiging palitada sa kadahilan ng hinahabol natin ang level sa poste sa bandang kaliwa kasi ang plano natin ay walang nosing sa loob ng kwarto. Yung binato na plaster ay medyo tuyo na, meaning hindi na matanggal ang pagkakapit sa wall, at dahil manipis lang ang plaster na kailangan, ang gagawin ay ipahid or ihagod na lang ang plaster. Kaya malaking pasasalamat natin kay Jojo Acosta from Zamboanga del Sur dahil ibinahagi niya sa mga nanonood sa videong ito ang kanyang technique na kay tagal niyang inaral para lang magiging expert siya nito. Pero sa loob lang ng 20 minutes na panunood nyo sa videong ito ay alam nyo na ang pinaka-iingat-ingatang sekreto o technique ng mga skilled mason or plasterer. At least sa buhay ni Jojo Acosta sa mundong ito ay mayroon siyang nagawang pakipakinabang para sa mga taong gustong masinso sa buhay. Hindi siya maramot, ibahagi sa kapwa ang kanyang nalaman tungkol sa plastering or pagpapalitada. Kung skilled mason kayo, ay mataas kaya ang sahod bawat araw kung ikumpara natin sa sahod ng mga pangkaraniwang mason, kasi nga skilled worker. Pero hindi lang pira or sahod ang habol natin, kundi yung fulfillment baga na mararamdaman natin kung tayo mismo ay believe sa ating performance. Kaya Jojo Acosta, saludo ako sa iyong ugali na hindi maramot. Tiyak may biyayang darating sa iyo. Mark my word. Malapit nang matapos ang pagpahid ng plaster, at kung tapos na, ang susunod na gagawin ay patuyuin muna ang palitada, saka palang babarahin natin. Ang bara ay pwedeng ang size ay 1 inch by 2 inches na rectangular aluminum, basta tweed siya. Ang haba ay depende na sa iyo. Pwede rin ang kahoy na gagawing bara kagaya ng gamit ni Jojo sa videong ito, as long as tuwid siya. Ang pagbabara ay dapat gawin kung medyo tuyo na ang semento or plaster, yung sakto or pwede nang kuskusin. Yun ba ang hindi nalulubog ang plaster kung mahawakan natin. Pag binabara na natin, ang sobrang umbok ay matanggal, meaning medyo itim ang kulay, at makikita rin natin saan banda ang kulang pa ng plaster. Kasi puti ang parte na yan, so tatapalan pa natin ng plaster. Pag medyo okay na, wala nang umbok, wala nang kulang, ang gagawin natin ay gamit ang rodila at foam na may tubig,
gawin natin ang katulad ng ginagawa ni Jojo para magiging smooth ang surface. Pero parang smooth lang kasi kung smooth talaga ang gusto natin ay pupuruhan natin ng semento. Pero ang gagawin natin ay coarse finish kasi ang balak ay skim coat ang itira natin dito. Ito na yon, gumamit tayo ng rodila na kahoy at hindi na kailangang pupurahan pa natin ng semento. Okay, maraming salamat. Sana ay mayroon kayong natutunan at antayin natin na talagang 100% matapos ang demo ni Jojo Acosta. Bye bye and God bless us all.